Sa kalsada, unahin muna natin ang ating riding skills at kaalaman bago umarangkada. Para matest ang aming skills, kami mismo ni Alfred ang sasabak sa National Riding Skills Competition. Okay, 2 runs. Okay, 2 runs. Ang second run, magpapalit sila. 3, 2, 1, go! Go! Touch cone, 1. Dito na kami sa S-Sweep. Very smooth. Bangis! On stop! Score 49.747. And silip naman na ay score. Time check. Coach score? Andyan, tali. 9.14 plus 2. Plus penalty. Okay. Riders ready. Riders ready. 3, 2, 1, go! Circle, ready, then stop. Time check. 51.31 sa sarado. Tayo, coach. Ayun, yun, slow race. Slow And race. stop! Oh! Pinagbigyan na ako ni Rick. Nagpapagay lang po ngayon si Rick. Rick, slow muna siya ngayon. Thank you very much, gentlemen. Thank you so much, gentlemen. And to our fellow riders, may tip ako sa inyo. Ride defensively and ride with skill para nang sa ganon ay makauwi tayo sa ating tahanan at plano nating mas ma-enjoy ang ating mga pagmumotor. Matapos ang friendly competition namin ni Reed, ay susunod naman ang kaabang-abang na edisyon ng Ladies Solo category. So after I had my run, I honestly really had fun, but it's something that I don't really do kasi I usually ride on the racetrack. So I'm usually used to like faster speeds. So experiencing this is actually a very humbling experience, and I think that I can use the skills that I've learned here on my rides on public roads. It's my first time and all I can say, napakasaya ng experience. Sobra akong nag-enjoy and at the same time, talagang dapat may skills ka. Like talagang inaral mo sa braking, sa cornering, and dapat aware ka. Slow riding kasi siya, hindi naman totally speed lang. So makikita nyo may mga figure of 8, may slalom. So I'm very grateful na nakapag-train ako sa Motor Clyde kasi naituro sa akin yon yung slow riding. And alam ko nakakatulong yun dahil sa heavy traffic dito sa Philippines. And nagagawa ko din siya naman kapag may mga ride kami. Actually, medyo nag-lag ako kanina. But when I fully understood that I won, of course, I was so happy. Yeah, super happy. Prior to this, my weakness talaga is circles. Nahihirapan talaga ako mag-circles. Last week ko lang siya nakuha. I think the advantage also is being able to train with the previous champions, which is the Ride Academy. They really helped me in terms of like paano i-tackle yung certain situations because of course I'm a beginner and they are the experts. So I'm very lucky to be able to be part of their team kasi nag-guide nila ako ng maayos. Matagal na ako nagmumotor, pero first time kong magiging participant sa National Riding Skills. Dito ko natutunan na hindi lang sapat na marunong tayo magmabilis sa kalsada. So iba pa rin yung meron tayong karga na safety riding skills
Which is syempre naghanda naman tayo doon kahit papano. Nag-enroll tayo sa Motorclide para pag-aralan yung mga safety riding skills sa slow-moving motorcycle. Paano nga ba nagsimula ang pagkahilig nila sa pag-ride ng mga big bikes? Well, I'm official back rider before. So, na-curious ako, paano kaya kung ako na yung nag-ride? And tingray ko, given a chance na, ito, nag-start na ako. So, sobrang saya na ako na yung humahawak ng sariling manibela. Actually, nag-start lang ako sa scooter, tapos parang nung pandemic kasi, kailangan, wala tayong masyadong public commute. So, na-force ako matutong magmotor para lang make sure na hindi ako mahawa ng COVID that time. So, hindi ko naman alam na meron pala pagiging influencer, ganyan, not until may big bike pala, may iba-iba palang category kasi before akala ko pag motor lang. Yes, so syempre iba kasi yung feeling pag babae lahat no yung kasama, no. So we decided to form a lady riding group, no. So chill lang, no. And then also no may sense of fulfillment, no. When you see fellow lady riders na gumagaling no sa pagmamotor. So lahat kami nag-umpisa sa pagiging beginners, no. And then yun, paangat ng paangat yung skills no and level, no. So yun, and we are actually very happy to see na lahat nag-level up na. Alamin natin kung ano ang may papayo nila sa mga kababaihan na gusto ring masubukan at ma-experience ang mag-ride ng motor. What I would always say, kung kaya ng iba, mas kaya nating mga babae. And as long as you go to the proper channels, like you go to schools, you go to coaches, you invest in yourself, invest in your gears, ride. As long as it makes you happy, magmotor ka. As long as wala kang ginagawang masama, magmotor ka. I'm a beginner myself. I think I am a testament of you can be able to do anything that you put your mind into. And again, I just started last April. And sana ma-inspire sila na being in this community na male-dominated, kaya din ng babae. Ang advice lang na mabibigay ko sa inyo, i-go nyo na yan. Live your life to the fullest and handle the throttle na. Ayan, sa mga lady riders, ang height ko is 5'1 lang. I'm riding big bikes now. Walang imposible if you believe in yourself. Hala, naiyak naman ako doon. Hindi, sa totoo lang. Akala ko din before hindi ko kaya. Pero para sa akin, please, pagkabili nyo ng motor or bago kayo bumili ng motor, mag-training muna kayo para, alam nyo, mas marami pa tayong mapuntahang lugar dahil safe tayo sa pag-ride natin. Honestly, ako naman, I was a beginner. But I think na one of the things that are important, if the ladies would want to learn how to ride a motorcycle is, number one, they have to enroll in a riding school. Because when you do enroll there are coaches who are knowledgeable and they will teach you on how to ride better and safer, especially on the road. And number two, when you do enroll in a riding school, you will be taught in a very safe environment where there will be no distractions, no cars, no pets crossing the road or anything. You can just really focus on yourself. And one thing to take note of as well is to have a great riding group. For example, ako, I'm very fortunate and grateful that I have friends that I ride with that are constantly helping me when it comes to riding better and safer. Kasi when you do ride often, on a daily basis, let's say the road conditions and how things happen are not always the same. So if you're in a group who are very responsible, they're very careful and are really attentive to everyone na kasama nila, I can really guarantee na magiging mabilis yung development nyo as a rider. And that's what happened to me. So now, I've been riding for like almost 2 years now sa big bike and I'm grateful. So if that experience is maki-carried over to different people, I think there will be more lady riders out there. Kilalanin naman natin ang iba pang contestant sa ikalawang araw ng kompetisyon. Today, actually, this is not my first day. Kahapon, nag-compete na rin ako, pero sa adventure solo category. Yun nga, kasama ko si Coach Maverick. Kami yung nag-top 2. So for today naman, Naked Sports yung sinalihan ko. And I'm also the defending champion from last year.
Actually, yung bike kasi, ngayon ko lang nagamit. Today ko lang, siguro minutes before the competition ko lang nagamit. Yung bike ko kasi na ginamit last year, wala siya sa condition, so I decided not to run with that. I decided to borrow a teammate's bike, which is the Sportfilin 401. The best advice I can give, syempre, masaya magmotor, pero you need to do it safely. To number one, invest in your skills. Invest in the proper safety training. Actually ngayon, maganda na mag-invest since madami na pong schools. Ito, si Motor Clyde, si Ride Academy. Because we believe that the more skilled the rider is, the safer he is. Matapos ang aming first and second run for elimination, it's time for the Influencer Category Championship. Nandito tayo ngayon sa booth ng Bristol Motorcycles at dito pwede tayo mamili kung ano yung pwede natin gamitin kapag magkikipag-compete na tayo. So ako, ang napili ko, since meron na akong 400G, gusto ko naman matry itong Cove 800. Sabi nila, kahit na 800cc ito, no? So dapat mas mabigat siya dito sa 400G. Pero kapag daw dinrive mo itong Cove 800, napakagaan daw. So mamaya mapapatunayan natin kung kumusta ang performance, kung goods ba o hindi, at kung talaga bang magaan kapag ginagamit. Let's go! You will have 2 runs. May dalawang chance po kayo. 2 runs po tayo. Best time. Ngayon, tayo na yung next na magpe-perform. Gamit natin itong Bristol Cove 800. Sabi nila magaan daw ito. At kung magaan, alam nyo naman kapag ganitong klaseng track ang dadaanan mo, kailangan magaan at madaling i-drive. So tara, pipili na tayo doon. Let's go. Alright. Bike check. All gear safe. Okay, check muna nila. Okay, buti na lang mayroong ganito. So, dalawang round ito. Yung first round natin, dry run lang muna. Yan, buti na lang ganito. 2, 1, go! Matetesting natin yung track. Makikita mo yung limit mo. Yung nagpa-event nito is nagpapa-training din. Kaya kung meron kang hindi kaya dito or gusto mong ulitin, ayun, pwede kang mag-training sa kanila. Sumasayaw ang motor. Ito makarinig. Oo. One more, Derek. Ito na yung tunay. Ready? 3, 2, 1, go! JC. Yan dapat, pag nakaangkas, may helmet pa din. Oo.
Wala na. So tayo ay runner-up. Sorry mga kamunibela, tayo ay natalo. Pero okay lang kasi sabi ko nga, hindi ito for competition, it's for experience, learnings, di ba? Tsaka something to improve sa ating sarili. And now it's time to meet the champion for influencer category. Yes ma'am, first time. Ngayon lang po ako sumali sa ganito. Sa ngayon, masayang masaya kasi nanalo at saka thank you sa mga sumusuporta. Actually yung truck is hindi siya design sa napakalaking motor. Mahirap siyang i-maneuver lalo na sa mga likuan. Technique na lang talaga, kailangan mong teknikan kasi kung gagamit ka ng mga gantong mga adventure bike is dapat yung mga 400cc hanggang 800. Throttle control and clutch control. Kailangan mong safety na lumiliko, hindi ka sesemplang, hindi ka sasayad, hindi mo tutukod yung paa mo kasi actually yung pag tumukod ng paa is bawal yon. Paano nga ba nagagamit ng influencers ang kanilang plataforma para maipromote ang safety riding? Kasama kami sa mga nagtuturo ng HPG training, Highway Patrol Group Training. Kami yung safety naman sa dirt bike. Pag malapit na silang mag-check out, graduate, kami yung instructor ng sa jumping. Tinuturo namin dun yung safety, kailangan walang madidisgrasya. Tsaka yung sa daan din, ina-advise namin na hindi porket magaling ka sa motor, kailangan mong balasubas sa daan. So, sa amin kasi, I race in the racetrack. So, I personally say to them, like sabi ng brother ko who passed away, na race on the tracks, never on the streets. Kasi, what's the point of racing sa kalye kung sa pagdating mo sa point B, wala ka naman trophy. Yun lang, always be safe, always be mindful of the other riders, other drivers, kasi hindi lang kayo gumagamit ng kalsada. Sa totoo lang sa ngayon, napakadaling mag-upload ng video, napakadaling maging influencer, pero yung maging responsible influencer ka, most especially kung motorcycle influencer ka, syempre kailangan pakita natin na nagsa-safety riding gears tayo bago sumakay ng motor, lalo na pag may long ride or kahit short ride, proper gear. Syempre dapat walang kitang balat para just in case whatever happens, di ba? Safe tayo. Syempre helmet, papakita din natin yon. At papakita din natin na yung mga tamang ginagawa natin sa kalsada. Although, hindi ko naman lalahatin. Syempre kahit naman ako may times na, syempre napipitik pa rin tayo. Pero as a responsible influencer, yun yung mga tamang dapat hindi na natin ipakita kasi dapat maging yung mga magagandang makukuha lang sa atin yung maibigay natin. As an influencer, I always want to inspire people for the safety and the advocacy of safety riding ng motorcycles. Andito kami as a group, that's why we created a school para makabuo kami ng habit sa lahat ng community ng nag-ride ng big bikes, ng small bikes, na ingatan natin ang isa't isa sa daan. Gusto namin ipakita na ang habit na tinuturo namin sa Motor Glide Training Center ay pwedeng gamitin sa kompetisyon. At eto na yon. Kasi iba yung mabilis sa track, iba yung mabilis sa cones. Iba yung technique ng track, iba yung technique ng cones. At with our school, gusto namin makilala mo ng gusto yung motor mo. At makabuo ka ng habit. Mahalaga yun kasi nga gusto natin ipakita na pag inumpisahan ko na disiplinado ako, alam ko may kagaya. Ayan, kasama natin si Coach Clyde, yung artista nating guest, si Boss JC, at yung ating champion, si Sir Champion, alright. So ito, dahil isa tayo sa, kumbaga, high score. So binigyan tayo ng isa pang round ni Coach Clyde para turuan. Gamit nga pala natin ang Honda 650cc 4 inline cylinder. Yun, ito yung ano pa hindi siya, may ibang variant kasi ito yung hindi na kina-clutch pagkakakambyo ka. So ito di-clutch pa rin siya. Pero ito ay modelo, no? Dalawa lang yung variants na lipas nila. Classic, pati yung side mirror pinalitan na. Okay, 4 na kami. Meron pang isang babae, no? So, pwede sa lalaki, pwede sa babae. Ayan, iba-iba yung gamit naming motor.
Ayan, yung balance yung tinuturo dito, yung pag-control sa throttle, pag-release ng clutch, ang dami. Ayan, babalik ulit tayo. So ito ay magagamit sa traffic at saka para syempre maging mas alerto ka under pressure. Ay! Ayan, di ba? So yung pagtuturo nila dito, talagang dinedemo nila. Pinapakita nila sa inyo yung correct talaga. May sample kumbaga, di ba? Hindi yung by the book lagi. Ipapa-experience talaga sa inyo. Bilang recap, napahalagahan natin ang ating skills upang hindi po tayo mapahamak sa kalsada. Overall event for these 2 days, napakaganda po at masaya dahil zero accident po tayo, wala tayong fatalities. And dito po nas i-enhance ng ating mga rider ang pagpapakita ng kanilang skills sa maneuvering, lalo-lalo na sa mga tight turns, sa mga slalom. And hindi lang po tayo puro pagpapabilis. Nakikita rin po ang proper technique kung paano natin i-turn ang ating manibela na nakalock, ang pagpipreno. And then ligtas po tayo dahil hindi po tayo sumisemplang katulad ng mga ibang mga nagmamaneho dyan sa kalsada na hindi po aral at hindi nagtitraining. We welcome you to join us next year. It's gonna be a big event. Marami po tayong mga bagong unique na mga categories para mas exciting po ang ating ginagawa. Taon-taon po ginagawa natin to and every year nagle-level up po tayo. And considering na may mga technique po tayo katulad ng duo, mga relay, napapakita po natin ang iba't ibang klaseng motor na kahit anong klaseng motor, kayang-kaya po siyang dalhin basta magaling po ang ating rider, nakapag-training and nagiging mas skillful po siya sa pamamagitan ng pagpapractice at ginagawa ang tamang disiplina sa kalsada. At diyan nagtatapos ang ating 2-day competition. Kaya kung sa kalsada ay gusto mong mag-succeed, let's practice our skill before we speed. Di baling mabagal ang takbo basta ligtas at sigurado. Kaya see you again next year sa 5th edition ng National Riding Skills Competition. At laging tandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela.